Hello Aquarius, August 2026, ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Mensaheng gabay lamang po para sa bagong buwan na ito ng Agosto. Anong aasahan nyo Aquarius? Anong parating sa inyo? Anong guidance ang kailangan marinig ng mga taong ito? Aquarius energy. Aquarius, kamusta? Anong aasahan nyo this month? Mensaheng gabay po para sa mga taong ito. Message. Memories. Kung sino kayo growing up or connected sa past. Past relationship, pwede rin naman. Connections. Kahit pa tayo ha. Manifestation, Page of Pentacles. Pages. Messenger din po yan. Ace of Swords, balita, impormasyon. Card of Success. I-claim na natin to. Pwedeng merong sumakses. So, pang magkadres. Ayan na. The Lovers. King of Cups. Both reverse. Lagi ko pong name-mention, kahit pa naka-reverse, nakabaliktad yung ilang baraha, especially si The Lovers, hindi ko na maipakita sa live kasi walang damit. Si The Lovers, wala silang damit eh. Ayaw ni TikTok ng walang damit. Live na live po tayo. Pero kahit pa naka-reverse yan ha, love is there. Ready na yung quote ng Moonchild. Love is the answer. Love is the key. Love, love, love. Ayan. Sige, sandali mag-add pa tayo. Sisilipin natin dyan maya-maya si Venus. Kung nasa si Venus sa inyo. Since lovers yan. King and Queen of Cups. Pang prom night to. Both reverse. Sandali ha. Sige, na-mention na natin si Venus. The planet of love, beauty, attraction. Yung energy po ni The Lovers sa tarot, this is a sign of Mercury. Mercury is all about communication. And Mercury ngayon ay nasa inyong mga 7th house, relationship. Venus nasa inyong mga ito, minsan alam ko may nababanggit lang po si Moonchild ha. Astrologically sa ilang galawan ng planeta, pero hindi nyo na kailangan laliman pa yon or pakaintindihin, pero maaring mabanggit ko lang po. Para kahit paano, meron kayong ideya kung saan ko pinaghuhugot po yung ilang messages. Para I see opportunity sa inyo, Aquarius, this month, August 2026, na makapag-usap, sign of communication si The Lovers, guys. Gemini, regardless sa zodiac sign, Gemini, planet ruler is Mercury. Nasa inyong mga 7th house this month. Ano yung 7th house? Relationship, marriage, partnership. Kaya marahil ito, mapapangat niyo yung opportunity or ito na yung pinaka-advice po. Have a heart-to-heart conversation kasama ang mahal mo, ang yung partner. Partner in business man yan ha, kung kayo yung mga single, matatawag niyong partner in life. Yes, kasi 7th house, connected din po yan sa business, partnership. Kung meron man kayong business, okay? So may hugot to ha, si 10 of Wands kasi ay narito, para bang, sige, communication is the key, kasi yung opportunity minsan, hindi napapaangat ba para sa ilan, especially, kung may ilang bigat kayong dinadala. Wag naman kasing bigat ni Moonchild yan. Pero ito yung obligations, especially at work, kung mas magiging practical ako, since si Mars naman, planet of energy, ay papasok sa inyong mga 6th house of work, your service, yung pang araw-araw na trabaho nyo, serbisyong totoo. So, maring ganito lang to, hindi naman kailangan laliman. Na maring wala na kayo masyadong time for couples in a relationship, ganun ba? Quality time para makapag-usap, para bumuo ng mga bagong memories na nababanggit ko. So, anong kailangan natin gawin? Kasi maaaring maging busy po. Higit kayo nga hanapin. Kapag si Mars nasa inyong mga 6th house of work, your service, productivity, pagiging busy ang mangyayari dito. Aquarius this month. So, ang ganda. Yung blessing of work ay narito po, hindi kayo mawawalan. Okay, ayan, sumasang-ayon. Actually, Aquarius, mamaya may isi-share ako sa inyo. Aeroplano, travel din. Ayan, no? Parang mababang aeroplano ngayon. Ay,
It's a sign na ba to travel? Okay, why not? Kasi lalo kung medyo, eto si The Lovers nag-reverse, nawawala na kayo ng time masyado. Andyan kaya si Miss City. Hindi na kami pinagtatagpo ng landas ni Miss City, live na live po tayo. Siya po ay isang Aquarius. Mabanggit na naman si Miss City, pero kung hindi ako nagkakamali, wala rin sila masyadong time ng kanyang partner. Bagong kasal. Actually, 7th house, guys. Ang laki ng opportunity ng chances, Aquarius, kung hindi nyo pa napapanood, si Jupiter. Ang dami nang name-mention ni Moonchild, no? The planet of abundance, good luck, wealth, happiness. Ito po ay nasa inyong mga 7th house din. So, I feel na may mga ganapan sa relasyon. Maaaring may mga major, big decisions ayan na magaganap. Pero dahil nga sa realidad ng buhay, may ilang sektor pa trabaho. Or dito sa ilang pinapaangat nyo, 9th house, guys, Venus, ay nasa inyong mga 9th house of travel. Kung meron kayong mga ilang inaayos, inaasikaso, tinatrabaho rin sa ibang bansa, international, may hinihintay kayo dyan. Ang lawak ni 9th house, connected din po yan sa inyong mga religion, education, para sa mga estudyante na gustong sumakses, nagbabalik eskwela, or may gagraduate ba? May something ganda akong nakikita, may balita, impormasyon na parating sa part na yan. Or maybe yun lang yun. Lalo kung nakukulangan kayo sa oras, especially para sa nasa isang relasyon, may nakakamiss sa inyo or namimiss niyo na yung bawat isa. Kaya lamang sa realidad ng buhay, may ilang gampanin pa. The 10 of Wands. Pakita natin sa live. Parang may mga tinatapos kayo, hinahabol na kota. Busy, as I've mentioned. So, anong kailangan natin gawin? Kita mo si King and Queen of Cups, both reverse. Nagkakaroon po ng ilang imbalances. Nakukulangan kayo, nalulungkot pa nga ang ilan, may pagka-miss. Anong kailangan natin gawin? Mercury po, nasa inyong mga 7th house. Communication is the key. Pag-uusap lang ito, sapat na pag-uusap, pag-unawa, plano. Baka naman, ang paraan ng ilan po ay sa pagta-travel. Since si Miss City na ihalimbawa na natin. Ano ba si Miss City? Sana mapanood niya to, pero bagong kasal, baka naman may ilang quality time. Ito na ba yung tinatawag na anong tawag ito? Alam mo, lasay na kayo, halos matatapos na tayo. Hindi ko na mahugot yung ilang words. Mawala na ng boses si Moonchild, pero ang tawag dito, tulungan nyo si Moonchild. Retreat. Ano yun? Honeymoon. Ayan. Ay, bigyan nyo ng pagkakataon ang bawat isa na bumuo ng bagong alaala. Yes po, Page of Pentacles. Opportunity. Minsan guys, madalas, yung oportunidad, hindi naman siya kusa lang umaangat para sa lahat. Lalo pa, sabi ko nga, sa reality ng buhay, may ilang sektor pa tayong hinaharap. So, isa-isa lang din, magplano kayo together kung ano yung mga gusto nyo pang harapin sa hinaharap. Kung ano yung mga gusto nyo or paano nyo mapapalalim ang connection na to. Napakagandang pagkakataon to do to have a meaningful heart-to-heart conversation kasi si Mercury nasa inyong 7th house. Or other messages, kung sa business ito, magandang chance rin ito para get more information, mag-invest. Pero unti-unti lang huwag kayong magmamadali. Siyempre naman, kikilalanin muna yung makakapareha or kung saan kayo mag-i-invest ng energy. Sabi kasi ni Moonchild, ay, nasisi pa tayo. Pero, alalay lang din ha. Oo. Sa ilang ganapan na ito. Kung hindi kayo makarelate guys doon sa love, na name-mention ko, paglalim sa connection. This is for some. Tayo po ay general reading. Kasi meron tayong darating na eclipse this month. At yan po ay magbibigay din sa inyong mga 7th house of relationship. This is for some of you kung aking i-apply sa ilang barahan nyo. Lalo kung may ilang bigat na. Maring isa na lang ang nagdadala sa relasyon. Tapos, along sa ilang barahan nyo, naka-reverse ang mga, sabi ko nga, it doesn't mean hindi agad okay. Pero, tayo ay general reading kasi. Kung sadyang hindi na nagtatagpo ang energy nyo, Aquarius, parang baka kasi nasa maling posisyon, relasyon pala kayo.
So do some reflection. Moving forward yung energy. This is for some na parang hindi na nagko-compromise ang bawat isa. Sana once and for all, couples in a relationship, mapag-usapan nyo to. Kung ano pa yung gusto nyo itahakin, kung nakikita nyo pa ba yung bawat isa in the long run ng magkasama, or totally gusto nyo munang magpahinga. Okay lang naman bitawan tong ilang bigat na to. Lalo kung umangat yung sense of responsibility sa trabaho, or ayoko muna ng love life moonshot. Dito muna ako sa kung saan ako pwedeng mag-grow financially. Then maybe, ayan, dyan kayo hatakin ng enerhiya na i-priority muna yung mga personal yung hangarin. Yung kahit kayo lang muna, bilang isang individual sa buhay. Kasi pag naka-reverse to, isa lang iniiwan guys, no ilang barahan nyo. For some of you, more on self-care po. Self-love. Lunod na ako moonshot sa kaka-self-love. Pero ito talaga yon, lalo pa para sa ilan po ha, na hindi na nagtatagpo. I mean, umangat na yung differences, nagtatalo na lang kayo, may ilang misunderstanding, disagreements, ayan. Do some reflection kasi yung eclipse natin na parating, ang mga eclipses po ay very powerful as So, something will end. I feel ganon. Endings for new beginnings. Pages, aces. Moving forward yung energy. Pero huwag yung bigyan ng limita po. Kung talagang hindi kaya ngayon, hindi ma-priority ng sabay-sabay, ang hirap ng time management, huwag yung iwanan ng restrictions. Yung kayo mismo, bigyan nyo ng laya. As an Aquarius, ito yung talaga sa inyo ayaw nyo nung may pagkasakal. Gusto nyo yung meron kayong freedom in you na magampanan yung mga personal nyo pang gusto or hangarin. So, kung ganun yung gusto nyong tema, pag-usapan to ha. At syempre, depende na to kung paano yung agreement nyo, partnership nyo sa relasyon or business. Kung paano ba. Tatayo na lang ba kayo sa kanya-kanya nyong life muna? Go with the flow yung energy guys. Huwag niyong bigyan ng kung ano pa mang pagpipigil ang mga bagay-bagay. Aangat ng kusa. Okay, ito sa inyo, Aquarius, yung sense of self-worth na meron kayo. Or maybe ito na yung pinaka-advice. Know your worth sa relasyon man or sa position. Kasi mahalaga kayo, may halaga kayo. So, dapat nagko-compromise, may give and take. Okay, pareho kayo ng hangarin pa at nakikita sa bawat isa. Ang ganda ng possibilities. Again, may topic tayo dyan kung hindi niyo pa napapanood. Sana nakafollow kayo sa ating Red Up Live na live po tayo. Jupiter just entered your 7th house. Until next year yan guys. Take advantage nyo to kasi once every 12 years lang to. 7th house, partnership, relationship, marriage. Yung ibang ang client natin, kinasal na. Ayan. So, may mga pwedeng tumatak sa inyong buhay ngayong mga susunod na buwan. Yes po. Pero, kung ang ilan kasi baka stock up. Ang bigat-bigat na pala ng dalahin. Hindi na nagiging okay yung flow. So, pag nilay-nilayan na. Oo, baka nananatili na pala kayo doon sa comfort zone pareho. Ang nangyayari, hindi nyo napapaangat yung kaliwanagan. Baka meron pala kayo nami-miss na chance or nasa maling relasyon na pala. Yes, pwede nyo ma-miss yung opportunity guys. Everything's still up to you. Meron kayong mga free will. Pero sinasabi dito ng barahan nyo, sa ating bolang kristal, ayan, bolang kristal, na, ayan, panghawakan nyo na, tanggapin nyo na yung pinapaangat ng universe sa inyo. Para wala kayong ma-miss na opportunity, na possibilities na deserve nyo sa inyong buhay. Do some reflection. Pag nilay-nilayan po ito yung umaangat na guidance, advice, messages para sa inyo. Mensaheng gabay lamang po, August 2026, Aquarius.